Sigurado ka ba na tama ang paghahanda mo ng iyong gulayan? Paano kung sabihin ko sa iyo na isang maling galaw lang ngayong Nobyembre ay puwedeng magpawalang saysay sa lahat ng pagod mo at wala kang aanihin? Akala ng marami, wala nang dapat gawin sa hardin kapag matatapos na ang taon. Pero ngayon mismo, inihahanda ang pundasyon ng tagumpay mo para sa susunod na taon. Dito sa video na ito, pag-aaralan natin ang pinakakumpletong kalendaryo ng buwan para sa Nobyembre 2025. Ipapakita ko sa inyo ang mga araw kung saan ang isang buto na itinanim mo ay magbibigay ng 100 beses na ani at ang mga araw na mas mabuti pang huwag mo nang hawakan ng lupa. Manatili hanggang dulo at malalaman mo ang sikreto ng Nobyembre na matagal nang iniingatan ng mga eksperto sa pagtatanim. Bago tayo sumisid sa kalendaryo, alamin muna natin bakit ba ito gumagana. Ang kalendaryo ng buwan ay hindi galing sa mahika, kundi sa libu-libong taon ng pag-oobserba sa kalikasan. Sa pamamagitan ng gravitational field nito, naaapektuhan ng buwan ang galaw ng lahat ng tubig sa mundo. Isipin mo na lang ang high tide at low tide. Ganoon din ang epekto niya sa katas o sap sa loob ng mga halaman. Kapag lumalaki ang buwan, ang tinatawag nating waxing, para bang hinihila niya ang enerhiya at sap pataas patungo sa mga dahon at bunga. Pero kapag lumiit naman ito, warning, ang lahat ng lakas ay bumababa papunta sa mga ugat. May kontribusyon din ang mga zodiac signs na dinadaanan ng buwan. Nahahati sila sa mga palatandaan na may abong, tulad ng Cancer o Taurus, at sa mga baog naman, tulad ng Aquarius o Leo. Kapag pinagsama natin ang dalawang salik na ito, ang phase ng buwan at ang sine wave nito, makakakuha tayo ng napakalakas na tool para sa pagpaplano. Ito ay parang sumasabay ka sa agos, sa halip na lalaban ka dito. At ngayong Nobyembre, na buwan ng pagtatanim para sa masaganang ani, ang kaalamang ito ay critically important. Kaya, sisimulan na natin ang ating marathon sa Nobyembre 1, Minute 1 at 2, Duwaraytush. Ang mga araw na ito ay sumasabay sa bagong buwan sa ilalim ng Scorpio sign. Tandaan natin ang pangunahing tuntunin. Ang bagong buwan ay panahon ng mahigpit na pahinga para sa lupa at sa mga halaman. Ang lahat ng enerhiya ng kalikasan ay nagtitipon or concentrated. Tila ba ito ay natigil, naghihintay sa pagsisimula ng bagong siklo. Kaya naman, mahigpit na ipinagbabawal ang anumang pagtatanim, pagpupunla ng binhi, at paglilipat, transplanting. Sayang lang ang inyong mga binhi at lakas. Ang mga tanim na inilagay sa panahong ito ay magiging mahina, madaling dapuan ng sakit, at malabong magbigay ng masaganang ani. Kung ganoon, ano ba ang dapat nating gawin? Ito ang perpektong oras para sa strategic planning o madiskarteng pagpaplano. Makikita ninyo sa screen ang isang halimbawa, ang detalyadong plano ng inyong hardin para sa susunod na taon. Kumuha ng notebook at panulat, iguhit ang layout ng inyong mga taniman at pag-isipan ang crop rotation o pagpapalit-palit ng pananim. Isipin kung saan ninyo itatanim ang inyong mga kamatis at kung saan naman ang pipino sa susunod na taon. Ang mga araw na ito ay napakahusay din para sa pagsugpo ng mga peste at sakit. Maaari tayong magsagawa ng malawakang paglilinis at sanitizing sa inyong greenhouse or kulungan. Maghukay ng mga bakanteng taniman para mamatay sa lamig ang mga larba ng peste pagdating ng taglamig at sunugin ang mga pinagputulan at naiwang parte ng halaman. Ang pinakamahalaga sa lahat, huwag gambalain ang mga buhay na halaman. Ngayon, dumako naman tayo sa ikatatlo, ikaapat at ikalima ng Nobyembre. Sa mga araw na ito, sisimulan na ng buwan ang paglaki nito at papasok na ito sa sign ng Sagittarius. Bagamat hindi ang Sagittarius ang pinakamabunga o
fertile na tanda. Taglay nito ang lakas para sa lahat ng mabilis tumubo at umaakyat paitaas. Ito ang mismong elemento niya. Kaya naman, perpektong oras ito para magtanim bago sumapit ang taglamig, partikular na ang mga gulay na mabilis tumubo. Ipinapakita sa inyong screen ang mga halimbawa: dill, parsley, at spinach. Huwag kayong mag-alala, kakayanin ng mga ito ang matinding lamig at sa spring makukuha ninyo ang pinakamaaga at pinakamakatas na ani. Bukod pa rito, napakainam din ng panahong ito para sa pagtatanim ng bawang at sibuyas na pantanim, onion sets. Titiyakin ng Sagittarius na magkakaroon sila ng sapat na enerhiya upang mabilis na mag-ugat bago pa man dumating ang pinakamalakas na frost. Pero pagdating sa mga root crops gaya ng karot or beetroot, mas mabuting maghintay muna tayo. Tandaan, ang lakas ng enerhiya ngayon ay nakatutok pa itaas, samantalang kailangan natin itong mag-concentrate or mag-ipon sa mismong ugat ng halaman. Sa mga araw ding ito, maaari na nating simulan ang paghahanda ng mga cuttings o sanga para sa grafting sa darating na tagsibol. Gayon din, dapat na nating takpan at protektahan ang mga halaman na mahilig sa init tulad ng mga rosas at ubas bilang paghahanda sa taglamig. Gumamit ng mga pantakip o mulching na materyales o kaya naman mga sanga ng puno upang siguradong protektado sila laban sa matinding lamig na paparating. Nobyembre 6 at 7, ang waxing moon o lumalaking buwan ay lilipat na sa isa sa pinakamabungang zodiac sign, ang Capricorn. Isa itong earth sign at ito ang namamahala sa lahat ng may kinalaman sa ugat, tibay at mahabang buhay. Ito na ang pinakamagandang oras, ang golden time para magtanim ng mga root crops bago magtaglamig. Kung gusto ninyong magtanim ng carrots, beets, parsnips, at root parsley para sa taglamig, ito na ang perpektong sandali. Tingnan ninyo sa screen ang makikinis at malalaking root crops. Ganyan mismo ang kalalabasan ng inyong tanim kung maghahasik kayo sa mga araw na ito. Titiyakin ng Capricorn na maganda ang pag-iimbak ng mga buto sa taglamig at magbibigay ito ng malakas na simula sa paglaki, pagsapit ng tagsibol. Magiging matitibay ang mga halaman, hindi madaling dapuan ng sakit at magbubunga ng marami at madaling iimbak na ani. Napakaganda ring pagkakataon ito para magtanim ng anumang perennial plants, mga pangmatagalang halaman, mga punla ng puno at mga palumpong shrubs. Siguradong mamumuhay sila ng maayos at lalago ang kanilang mga ugat. Pero may isang bagay na hindi dapat gawin, ang pagtrabaho sa mga bulaklak. Kahit pa mabunga ang Capricorn, masasabi nating baliwala lang sa kanya ang mga masilang bulaklak. Kaya ipagpaliban muna ang pagtatanim ng mga bulbs, mga halamang sibuyas, sa mas magandang panahon. Ngayong 8 at 9 ng Nobyembre, ang buwan ay patuloy na lumalaki, pero papasok na ito sa sign ng Aquarius. At ang Aquarius ay isa sa pinakadimabunga na palatandaan sa zodiac. Sa mga araw na ito, magulo ang enerhiya at talagang hindi ito angkop para sa anumang gawaing may kinalaman sa pagpapalago ng halaman. Tandaan, kapag nasa Aquarius ang buwan, bawal na bawal tayong magtanim, maghasik o maglipat ng kahit anong halaman. Iyan ang batas. Ang mga buto ay hindi tutubo o kung tutubo man, magiging mahihina at may mutation ang mga halaman. Makikita ninyo ngayon sa screen ang mga larawan ng buto at punla na may X. Ito ay isang paalala. Pero ibig bang sabihin, wala na tayong gagawin? Siyempre hindi. Ang mga araw ng Aquarius ay perpekto para sa mga eksperimento at di pangkaraniwang gawain. Pwede ring mag-pruning o magtabas ng mga puno at palumpong, lalo na kung sigurado ka sa gagawin mo.
Maganda rin itong pagkakataon para sa mga gawaing hindi direktang konektado sa halaman. Pag-aayos ng greenhouse, paglilinis at pagpapatalas ng mga kagamitan sa paghahardin, paglalagay ng mga suporta para sa mga halaman o paggawa ng mga daanan. Pwede ring magbunot ng damo kung mayroon pa ring naiwan. Ang mga damong babunutin mo sa panahong ito ay matagal bago tumubo ulit. Ang pinakamahalaga, manatili kang malayo sa mga buto at mga punla. Darating na ang Nobyembre 10 at 11. Papasok ang buwan sa sinyong Pisces at marami itong mababago. Ang Pisces, na isang water sign, ay kilalang napakamayabong at nagbibigay buhay. Kahit na kadalasang iniuugnay ito sa mga luntiang gulay, ang malambot na enerhiya nito ay nakakabuti sa halos lahat ng uri ng tanim para mabilis itong mag-ugat. Ito ang tamang panahon para magtanim ng spinach, sorrel, at iba pang klase ng lettuce bago pa man dumating ang taglamig. Siguradong magiging napaka-juicy at malambot ng mga ani ninyo. Pero may isang paalala, ang mga aning nakuha mula sa mga tanim na itinanim sa ilalim ng pisis ay hindi masyadong maganda para sa mahabang pag-iimbak o storage. Ito ay ginawa para sa mabilisang pagkain o pagkonsumo. Kaya naman, huwag muna kayong magtanim ng mga root crops na balak ninyong iimbak sa taglamig. Maaari kasi itong maging matubig at madaling mabulok. Dito maaaring ipakita ang paghahambing sa pagitan ng malutong na karot at ng bulok. Ito ay napakahusay na panahon para magtanim ng mga halamang may bombilya o bulbs tulad ng tulips, daffodils at crocuses. Mabilis silang mag-ugat at siguradong bubusog sa inyong paningin ng kanilang masaganang pamumulaklak pagdating ng tagsibol. Paborable rin ang deep watering o pagpapabigat ng tubig sa mga puno at palumpong, lalo na kung tuyo ang panahon ng taglagas. Nobyembre 12, Ward 12 at 8:13, Uwama 13. Sa mga araw na ito, ang lumalaking buwan ay papasok sa mapusok na tanda ng Aries. Ang Aries ay kilala bilang isang sign na punong-puno ng sigla at mabilis kumilos, pero hindi ito ganoon kataba para sa lahat ng pananim. Angkop ito para sa mga halaman na mabilis sumibol at hindi nangangailangan ng matagal na panahon ng paggulang. Ngayong Nobyembre, ito ang perpektong panahon para magtanim ng cover crops o pampatabang pananim tulad ng winter rye o mustasa, lalo na kung hindi mo pa ito nagagawa. Mabilis silang sisibol at makakabuo ng sapat na luntiang bahagi bago dumating ang matinding lamig. Pwede ring magtanim ng radish sa loob ng greenhouse para sa huling ani ng taon. Ang enerhiya ng Aries ang magbibigay dito ng kinakailangang boost para sa mabilis na paglaki. Pero pagdating sa ibang pananim, mas mainam na huwag muna. Ito ay lalo na para sa mga halaman na kailangang dahan-dahan at matagal na lumaki. Masyadong impulsive ang enerhiya ng Aries para sa kanila. Sa kabilang banda, ito naman ay magandang panahon para sa mabibigat na pisikal na trabaho sa hardin. Maaari kang maghukay ng lupa, bumunot ng mga lumang tuod, at maglinis ng buong lugar. Ang enerhiya ng Aries ay magbibigay sa iyo ng lakas at tutulong sa iyo na tapusin ang pinakamahihirap na gawain. Makikita sa screen isang masiglang hardinero na nagtatrabaho gamit ang pala. Ika-14 at ika-15 ng Nobyembre, lilipat ang buwan sa signong Taurus. At ito na, mga kahardin, ang totoong dambuhalang swerte para sa ating mga nagtatanim. Ang Taurus ang pinakamabungang at pinakaproduktibong signo sa zodiac. Nagbibigay ito sa mga halaman ng lakas, tibay, at mabilis na pagdami. At higit sa lahat, tinitiyak nito na magiging marami at dekalidad ang ating aanihin at tatagal pa ito sa imbakan. Sa 2 araw na ito, maaari at dapat talagang itanim o ihasik
ang halos lahat ng pinaplano ninyong itanim. Carrot, beets, bawang, sibuyas, mga gulay na dahon, at mga perennial na bulaklak. Lahat ng itinanim sa mga petsang ito ay siguradong magtatagumpay. Tingnan ninyo, isang horn of plenty na puno ng gulay at bulaklak. Ito ang panahon kung kailan malugod na tinatanggap ng lupa ang inyong mga binhi. Kung matagal nyo nang gustong magtanim ng bagong puno ng prutas o palumpong, wala na kayong makikitang mas magandang pagkakataon ngayong Nobyembre. Siguradong 100% ang pagdami nito. Ang tanging dapat lang iwasan ay ang pagbubungkal ng lupa malapit sa mga ugat ng mga nakatanim ng halaman. May panganib kasi na masira ang mga ito. Sa madaling salita, sige na, tuloy ang pagtatanim. Sulitin ninyo ang 2 araw na ito. Ika-16 ng Nobyembre. Bukod tangi ang araw na ito dahil sa kabilugan ng buwan. Bagamat nasa sign pa rin ng Taurus ang buwan, nagdadala ng sarili nitong pagbabago ang full moon. Ito ang panahon ng pinakamataas na enerhiya. Sagana sa kataas ang mga halaman sa oras na ito at ang lahat ng lakas nila ay nakatuon sa bahaging nasa ibabaw ng lupa. Mahigpit na ipinapayo na huwag mag-pruning o mag-trim ng mga puno at palumpong ngayon. Matagal maghihilom ang mga sugat at malaki ang tsansa na makawala ng maraming katas ang halaman. Iwasan din ang pagtatanim o paglilipat ng halaman. Masyadong malakas at pabago-bago ang enerhiya kaya mahihirapan ang mga halaman na umangkop. Kung gayon, ano ang dapat abalahin? Mainam na araw ito para sa pag-ani ng buto kung hindi mo pa ito nagagawa. Dito nakakonsentra ang lahat ng sigla ng buhay. Maganda rin ang oras na ito para maglinis ng damo at mag-okup o magtabo ng lupa. Pwede kang maglagay ng mga tuyong pataba tulad ng abo. Ngunit mas mabuti nang iwasan ang pagdidilig at paglalagay ng liquid fertilizer. Ang pangunahing prinsipyo tuwing full moon ay huwag manakit o makasira. Magmasid, magplano, gumawa ng mga simpleng gawain. Ngunit huwag masyadong makialam sa natural na ikot ng buhay ng mga halaman. Nobyembre 17 at 18. Sa panahong ito, ang buwan ay pababa na at papasok na sa konstelasyon ng Gemini. Ang Gemini ay isang air sign na hindi masyadong produktibo para sa pagtatanim. Sinasabing pabor ito sa mga halamang gumagapang at umaakyat, pero sa buwan ng Nobyembre, hindi naman ito gaanong kailangan. Kaya, mas mainam na iwasan muna ang pagtatanim o paghahasik sa mga araw na ito. Partikular na ito sa mga root crops o gulay na ugat dahil kahit bumababa ang enerhiya ng buwan, ang pabago-bago at magaan na sign na Gemini ay hindi makakatulong para maging maayos ang pagtubo nila. Pero huwag nating isipin na walang silbi ang mga araw na ito. Sa katunayan, perpekto itong panahon para labanan ang mga peste at sakit ng halaman. Ang pag-spray sa hardin, lalo na laban sa mga peste na nag-uumpisa ng dumami, ay siguradong magiging mas epektibo. Maaari ring mag-alis ng damo, mag-weed at mag-mulch ng lupa. Makikita ninyo sa screen ang proseso ng mulching gamit ang dayami o pinagtabasan ng kahoy. Nakakatulong ito para mapanatili ang istruktura ng lupa at protektahan ito mula sa matinding init o ulan. Angkop din ang mga araw na ito para sa pag-aayos o pagkakabit ng mga suporta at trellis para sa mga susunod na itatanim. Pwede ring maglinis ng bodega o ihanda ang mga kagamitan para sa pagtatago. Ang motto natin sa mga araw na ito, magtrabaho ng magaan, walang masyadong mabigat na pinagkakaabalahan. Nobyembre 19 at 20. Papasok ang Cancer. Cancer sa papalubog na bahagi ng buwan. Ang Cancer ay itinuturing na isa sa pinakamabunga at pinakamahusay na mga water sign sa zodiac. Kahit na papalubog ang buwan,
Napakaganda ng epekto ng cancer. Kaya naman may mga gawain sa hardin na maaari at talagang dapat nating gawin. Una sa lahat, ito ay tungkol sa deep watering o malalim na pagdidilig. Kung tuyo ang lupa o tagtuyot ang panahon, siguraduhin na didiligan ninyong mabuti ang lahat ng puno at mga palumpong. Ang tubig na ibibigay ninyo habang nasa impluensya ng cancer ay madaling maabsorb ng mga halaman at makakatulong sa kanila para malampasan ang taglamig. Maganda rin itong panahon para maglagay ng organikong pataba, organic fertilizers. Mabilis itong maaagnas at magpapayaman sa lupa para sa susunod na tagsibol. Makikita sa screen ang paglalagay ng compost sa mga taniman. Pero pagdating sa pagtatanim, kailangan nating mag-ingat. Maaari kayong magtanim ng bawang, garlic, para sa taglamig, lalo na kung hindi pa kayo nakapagtanim. Ito ay mabilis na magkakaugat, ngunit hindi muna tayo dapat magtanim ng mga root crops tulad ng carrots. Kahit na marami ang aanihin, ang mga ito ay magiging matubig at hindi tatagal sa storage. Mas mainam na gamitin ang mga araw na ito para pangalagaan ang mga perennial plants at ihanda ang lupa para sa susunod na taniman. Nobyembre 21 at 22. Patuloy na lumiit ang buwan at ngayon papasok ito sa fiery sign ng Leo. Ang Leo ang pinakabaog na signo sa lahat ng zodiac. Kaya sa mga araw na nasa Leo ang buwan, mahigpit na ipinagbabawal ang anumang uri ng pagtatanim, paghahasik o paglilipat ng halaman. Ito ang panahon para magpahinga ang lupa. Ang enerhiya ng Leo ay tuyo at mainit. Literal itong sumusunog at humihigop ng buhay mula sa mga buto at mga bagong tanim. Makikita sa screen ang larawan ng disyerto na simbolo ng pagiging baog ng panahong ito. Pero hindi ibig sabihin nito na wala nang gagawin ang mga naghahalaman. Sa katunayan, ito ang perpektong oras para maglinis at mag-ayos. Maaari kayong magwalis at maglinis ng mga nalaglag na dahon, pero huwag na huwag nyo itong sunugin. Ipunin lang sa compost pit at pagsapit ng tagsibol, mayroon na kayong napakagandang pataba. Magandang araw din ito para putulin ang mga tuyo at may sakit na sanga ng mga puno at palumpong. Ang mga sugat na matatamo ng halaman sa panahong ito ay mabilis na naghihilom. Pwede ring hukayin at baliktarin ang mga bakanting kama o bed. Bunutin ang mga lumang tuod at ayusin ang amang layout ng inyong lupain. Sa madaling salita, anumang trabaho na walang direktang kinalaman sa life cycle o siklo ng buhay ng halaman ay magiging matagumpay. Ating pag-uusapan ng ika-23, ika-24 at ika-25 post ng Nobyembre. Sa panahong ito, ang paliit na buwan, waning moon, ay papasok sa konstelasyon ng Virgo. Ang Virgo ay isang earth sign o sagisag ng lupa at itinuturing itong katamtaman ang pagiging mabunga. Pinangangasiwaan nito ang kaayusan, istruktura at kalusugan. Hindi ito ang pinakamainam na panahon para magtanim ng gulay kung ang inaasahan mo ay matinding ani dahil maaaring hindi ito maging masyadong masagana. Ngunit ito naman ay perpektong panahon para magtanim at maglipat ng mga perennials, mga bulaklak na pangmatagalan. Gayon din ang mga ornamental shrubs at puno. Dahil sa impluensya ng Virgo, siguradong mabilis silang kakapit sa lupa, hindi madaling dapuan ng sakit, at matutuwa ka sa ganda na ibibigay nila. Makikita ninyo sa screen ang isang napakagandang hardin na puno ng mga perennials tulad ng peonies at hostas. Kung balak mong i-divide o ihiwalay at itanim muli ang mga sumasanga at lumalaking halaman, ngayon na ang tamang oras. Napakaganda ring araw ito para sa pagtatanim ng mga bulb flowers. Madali silang mag-uugat at magiging protektado laban sa sakit. Bukod pa riyan, sa ilalim ng Virgo, mas magiging epektibo
ang paglaban natin sa mga damo at ang pag-mulch ng lupa. Lahat ng paglilinis, pag-aayos at pag-aalaga sa hardin ay tiyak na magiging napakaproduktibo. Nobyembre 26 at 27, ang humihinang buwan ay papasok sa konstelasyon ng Libra, Timbangan. Ang Libra, isang sign ng hangin, ay may katamtamang pagkamabunga. Responsable ito sa kagandahan at armonya, kaya napakaganda nitong panahon para magtrabaho sa mga bulaklak. Sa mga araw na ito, maaari tayong magtanim ng mga bulbo. Bulbous plants tulad ng tulips, daffodils at hyacinths. Ang mga ito ay magbibigay ng magaganda at malalaking bulaklak. Maaari ring magtanim ng mga pandekораsyong palumpong, shrubs, lalo na ang mga pinahahalagahan dahil sa kanilang pamumulaklak gaya ng rosas. Siguradong yayabong at mabubuhay ang mga ito. Para naman sa mga gulay, hindi ito ang pinakamainam na panahon para sa pagtatanim bago dumating ang taglamig o winter sowings. Ang ani ay maaaring maging maganda, subalit hindi ito tatagal sa pag-iimbak. Gayunpaman, dahil humihina ang buwan, pwede tayong makipagsapalaran at magtanim ng bawang. Ang Libra ay magbibigay dito ng resistensya laban sa sakit. Bukod pa rito, magandang oras ito para sa formative pruning, paghubog ng mga palumpong at puno, at pati na rin sa paghahanda ng mga pinutol na sanga, cuttings. Makikita sa screen ang isang malinis na palumpong o bakod na ginawa sa halaman. Anumang trabaho na naglalayong lumikha ng kagandahan at estetika sa inyong hardin ay magiging matagumpay ika-28 araw na ng Nobyembre. Patuloy pa ring lumiliit ang buwan at ngayon ay papasok na sa sign ng Scorpio. Tandaan, ito'y isang napakahalagang sandali. Ang Scorpio, na isang water sign, ay itinuturing na pangalawa sa pinakamabunga, fertile, na zodiac sign, kasunod ng Taurus. Kahit pa humuhupa ang buwan, ang napakalakas na enerhiya nito ay nagbibigay daan para maisagawa ang mahahalagang gawain sa hardin. Isa ito sa pinakamainam na araw ngayong buwan para sa underwinter planting o paghahasik bago dumating ang taglamig ng mga root crops na matibay laban sa sakit at peste. Ang mga carrots, beetroot at parsnip na itinanim sa araw na ito ay magbibigay ng siksik na ani at tatagal ng matagal sa imbakan. Perpekto rin itong araw para magtanim ng winter garlic, bawang at sibuyas. Tiyak na lalaki silang malalaki, matitigas at hindi madaling mabulok. Ang enerhiya ng Scorpio ay tumutulong sa pag-iipon ng mga sustansya sa ilalim ng lupa, partikular na sa bahagi ng tanim na ating aanihin. Bukod pa rito, napakagandang oras din ito para maglagay ng organic at mineral na pataba at para rin sa masaganang pagdidilig na layong basain ang lupang pagtatamnan. Sa inyong screen, makikita ang larawan ng matitigas at malulusog na ulo ng bawang. Gamitin ng matalino ang araw na ito. Malaki ang magiging epekto nito sa inyong susunod na ani. Nobyembre 29 at 30. Tinatapos natin ang buwang ito sa ilalim ng paurong na buwan or waning moon habang ito ay nasa sign ng Sagittarius. Nagkasalubong na tayo sa Sagittarius noong simula ng buwan habang lumalaki pa ang buwan, pero ngayon, iba na ang sitwasyon. Umuurong ang buwan, kaya ang enerhiya ay bumababa at pumupunta sa ugat. Pero ang Sagittarius ay isang sign na humihila ng lahat pataas. Nagkakaroon tuloy ng tinatawag na conflict ng mga enerhiya. Dahil dito, ang mga araw na ito ay hindi magandang pagkakataon para sa karamihan ng pagtatanim. Hindi masyadong lalaki ang mga gulay na ugat at magiging mahina rin ang mga halaman na tumutubo sa ibabaw. Kaya mas mabuting ipagpaliban muna natin ang paghahasik ng buto. Kung ganoon, ano ang dapat nating gawin sa mga huling araw ng taglagas? Ito ay magandang oras
para sa mga gawaing pagtatapos o finishing touches. Maaari nating hukayin sa huling pagkakataon ang mga bakanting lupa, maglagay ng abo or dolomite lime para bawasan ang asido sa lupa. Epektibo ring gawin ang paglilinis o sanitary treatment ng ating mga greenhouse at mga kulungan ng halaman. Tingnan natin ang mga panakip ng ating mga halaman na sensitibo sa lamig. Ayusin ito kung kinakailangan. Higit sa lahat, siguraduhin nating malinis, nalagyan ng langis, at nakatago na ng maayos ang lahat ng kagamitan sa paghahardin. Sa screen, makikita ang isang malinis na bodega o shed na may mga kagamitang nakasabit sa dingding. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga sikreto sa pagtatanim bago sumapit ang taglamig, winter sowing, lalo na't Nobyembre na. Maraming nag-aalangan na magtanim ng ganito dahil baka raw mamatay sa lamig o mabulok ang binhi. Pero may mga simpleng teknik tayong dapat sundin. Una, ang lalim ng pagtatanim. Kailangan ito ay 1.5 hanggang 2 beses na mas malalim kumpara sa pagtatanim sa tagsibol or spring. Ito ang magsisilbing proteksyon para hindi ma-frostbite o mamatay sa sobrang lamig ang mga buto. Makikita ninyo sa screen ang diagram na nagpapakita ng pagkakaiba sa lalim ng pagbaon ng binhi, pagtagsibol at pagtaglagas. Pangalawa, walang didiligan. Dapat tuyong-tuyo ang lupa. Kapag diniligan ninyo, magdudulot ito ng maagang pagtubo at mamamatay lang ang mga sibol kapag dumating na ang matinding lamig. Ang kailangan lang ng binhi ay manatili sa lupa, maghintay ng init at sapat na tubig pagdating ng tagsibol. Pangatlo, siguraduhin na i-mulch ang inyong mga kamang taniman pagkatapos magtanim. Ang 3 hanggang 4 na sentimetrong patong ng peat, humus o compost o tuyong lupa ay magbibigay ng dagdag proteksyon. At ang pinakaimportante, magtanim ng sobra. Dagdagan ang normal na dami ng binhi ng mga 20 hanggang 30% dahil hindi lahat ng buto ay makakayanan na ng lamig ng taglamig. Sa pagsunod sa mga simpleng tips na ito, makakaani kayo ng mas maaga, 2 hanggang 3 linggo, bago pa man mag-ani ang mga nagtanim sa tagsibol. Kailangan nating bigyan ng espesyal na pansin ang mga gawain sa hardin na dapat tapusin ngayong Nobyembre. Ang pangunahing layunin dito ay ihanda ang ating mga puno at halaman para sa malamig na panahon. Huwag kalimutang pinturahan ng puti o i-whitewash ang mga puno. Ginagawa ito para protektahan ang balat ng puno laban sa matinding sikat ng araw sa mga buwan ng Pebrero at Marso o laban sa anumang matinding init na sumisikat dito. Makikita sa screen ang proseso ng pagpapaputi sa puno ng mansanas. Sa pinaghalong whitewash, mainam na magdagdag ng copper sulfate o tanso para makatulong sa disinfection at paglaban sa sakit. Ang pangalawa at kritikal na gawain ay ang proteksyon laban sa mga peste at daga. Sa malamig na buwan, ang mga daga at kuneho ay maaaring magdulot ng malaking pinsala sa mga batang halaman at puno. Balutan ang mga puno ng espesyal na lambat, roofing material, o kahit lumang nylon stockings or pantyhose. Ang simpleng hakbang na ito ay makapagliligtas sa iyong hardin. At syempre, huwag kalimutan ang tinatawag nating deep soaking o malalimang pagdidilig na nabanggit na natin. Kung tuyo ang panahon, kailangan mong magbuhos ng hindi bababa sa 5 hanggang 10 balde ng tubig sa bawat matandang puno. Ang lupa na puno ng tubig ay mas matibay, hindi madaling mag-crack o tumigas, at nagbibigay ng mas mahusay na proteksyon sa mga ugat ng halaman. Marami sa atin ang nagtataka. Ano nga ba ang dapat gawin sa greenhouse pagdating ng Nobyembre? Kung ang inyong greenhouse ay hindi naman pinaiinitan, ang pangunahing pokus natin
ay ang paghahanda na para sa susunod na taniman. Matapos linisin at alisin ang lahat ng labi ng halaman, kinakailangang maingat na i-disinfect ang mismong istruktura at maging ang lupa. Maaari tayong gumamit ng sulfur smoke bomb. Bagamat luma na, ito ay napaka-epektibong pamamaraan para puksain ang sakit at mga peste. Sa inyong screen ngayon, makikita ang umuusok na sulfur smoke bomb sa loob ng walang laman na greenhouse. Pagkatapos ng disinfection, kailangan namang bungkalin at lagyan ng pataba ang lupa. Mas mainam kung gagamitin natin ng compost o kaya naman ay dumi ng hayop, organic fertilizer. Kung sobrang naubos na ang sustansya ng lupa dahil sa nakaraang taniman, maaari nating alisin ang ibabaw na bahagi nito, mga 10 hanggang 15 sentimetro, at palitan ng bago at masaganang lupa. Ito ay radikal na hakbang, pero ito ang pinakamabisang paraan para buhayin at pagalingin ang inyong lupa. Tiyakin din nating maayos ang bubong at pabalat ng greenhouse. Palakasin ang frame or balangkas nito para makayanan ang anumang bigat o stress na dala ng taglamig. Ang tamang paghahanda sa greenhouse bago matapos ang season ay siyang susi upang wala tayong maging problema pagdating ng susunod na taniman. Simulan natin sa paglinaw ng isang sikat na mito. Marami ang nag-iisip na kailangan talagang putulin lahat ng puno at palumpong tuwing Nobyembre. Pero hindi naman yan ganap na tama. Oo, ang tinatawag nating sanitary pruning o yung pag-alis ng mga tuyo, bali, at may sakit na sanga ay pwede at dapat gawin sa buong buwan ng Nobyembre. Mas mainam kung gagawin ito sa mga araw na tuyo at kung susundin ang kalendaryo, piliin ang mga araw na nasa ilalim ng zodiac sign na Aries, Leo, or Aquarius. Pero ang formative pruning naman, yung paghugis talaga sa korona ng puno, mas mabuting huwag na munang gawin ngayong Nobyembre, lalo na kung malamig at matindi ang taglamig sa inyong lugar. Ang mga bagong hiwa ay hindi kaagad maghihilom bago dumating ang matinding lamig, at ito ay magiging daan para pasukan ng impeksyon. Mauubos lang ang lakas ng halaman sa paghilom ng sugat, kaya lalo itong manghihina sa pagpasok ng taglamig. Ang pinaka-ideal na oras para sa paghuhugis ng karamihan ng halaman ay sa dulo ng taglamig o sa simula ng tagsibol, bago pa magsimulang dumaloy ang dagta o buhay sa loob nito. Makikita ninyo sa screen ang paghahambing, isang malinis na hiwa na ginawa noong tagsibol at isang hiwa noong taglagas na umitim at nasunog dahil sa matinding lamig. May kaunting eksepsyon sa ilang palumpong na namumunga tulad ng currants. Pero kailangan pa rin ng labis na pag-iingat sa pagpuputol. At ang panghuling bahagi ng ating paksa ay ang pag-aalaga sa damuhan at mga taniman ng bulaklak. Kung may damuhan kayo, sa Nobyembre ito na ang huling paggupit. Dapat 5 hanggang 7 centimeters na lang ang taas ng damo. Kapag sobrang ikli, hihina ang damo. Pero kapag masyado namang mataas, pwede itong mabulok o mamildew habang nasa ilalim ng snow. Kung sa malamig na lugar, siguraduhin ding alisin ang lahat ng nalaglag na dahon sa damuhan. Kundi, pagdating ng tagsibol, makakakita kayo ng mga pangit na bahaging kalbo na. Tungkol naman sa mga taniman ng bulaklak, ang lahat ng perennial na namamatay na ang bahaging nasa ibabaw ng lupa ay kailangan ng putulin hanggang sa level ng lupa. Kabilang dito ang peonies, phloxes, astilbes, at hostas. Pero huwag namang putulin yung mga perennial na may dahon pa rin bago sumapit ang taglamig, tulad ng heuchera or bergenia. Ang mga halaman namang mahilig sa init, tulad ng rosas, clematis, at hydrangeas, ay nangangailangan ng proteksyon or pantakip. Mainam na gawin ito sa bandang katapusan ng buwan kapag nag-umpisa na ang tuloy-tuloy
na mababang temperatura or frost. Kapag masyadong maaga ang pagtatakip, baka mabulok lang ang halaman. Gumamit ng mga sanga ng pine or fir garden fabric tulad ng spunbond o gumawa ng mga espesyal na balangkas o frame para sa kanila. Makikita nyo sa screen ang isang rose garden na maayos na tinakpan para sa taglamig. Kaya naman, mag-isumarize tayo. Ang Nobyembre ay hindi panahon ng pahinga. Sa halip, ito ang buwan ng tahimik ngunit kritikal na paggawa sa ating bakuran at taniman. Nauunawaan natin na ang susi sa tagumpay ay nasa pakikipagsabayan sa ritmo ng kalikasan. May mga araw na, tulad ng nasa ilalim ng sign ng Taurus o Capricorn, handang-handa ang lupa na tumanggap ng binhi at bigyan sila ng lakas. Pero mayroon ding mga araw, gaya ng sa Aquarius or Leo, na mas mainam na maglinis at mag-ayos. Ang pinaka nakakagulat siguro ay kahit papaliit na ang buwan, maaari at dapat pa ring gawin ang ilang trabaho. Halimbawa, pagtatanim ng bawang sa ilalim ng sign ng Scorpio. Ang importante, maintindihan natin kung anong klase ng enerhiya ang dala ng bawat araw. Sa paggamit ng kaalamang ito, hindi lang kayo sumusunod sa kalendaryo. Nagiging tunay kayong partner ng kalikasan. Tinutulungan ninyo ito at ang kapalit, isang masaganang ani. Dahil dito, inihahanda ninyo na ang plano para sa matagumpay na pagtatanim sa buong susunod na taon. Maraming salamat sa inyong pagtapos sa panonood ng video na ito. Umaasa akong marami kayong natutunan at naging kapakipakinabang ito. Kung nakatulong ito, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa aming channel para hindi kayo mahuli sa aming mga bagong episode. I-click na rin ang notification bell para sigurado kayong updated sa lahat ng sikreto sa paghahardin. At ngayon, may tanong ako sa inyo. Anong mga trabaho sa paghahalaman ang sigurado ninyong gagawin ngayong Nobyembre? At naniniwala ba talaga kayo sa kapangyarihan ng lunar calendar? Isulat ang inyong opinyon sa comment section. Gusto ko talaga itong mabasa.